Ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Yan talaga mga kababayan, ang isa sa mga mabibigat na sinabi ni VP Sara sa kanyang response mga kababayan sa sarsuela sa Kongreso kahapon, na kung saan ang kanilang star witness mga kababayan ay si Trililing Trillanes. Dumamit pa sila ng AMLA mga kababayan, yung mataba na bagong install ni Bangag para magkalat ng kasinungalingan. Kaya napalabas ng statement si VP Sara at ang sabi niya, mga kababayan, isang dekada na itong si Antonio Trililing Trillanes ay nagpe-pedal ng kasinungalingan, nagkakalat ng kasinungalingan mga kababayan. Sa kanyang istorya na bilyon-bilyon daw di umano ang nasa loob ng aming bangko. Simula 2016 hanggang 2026, hindi nagbago ang kanyang naratiba except na lang ngayon dahil mayroon na siyang makinaryang nagbaback up sa kanya. Oh, sino-sino yung mga makinarya? Dagdag pa ni VP Sara ngayong araw, binak-upan siya na isang presidenteng hindi niya sinabing bangag mga kababayan pero tayo nagsasabing bangag. Itong si Trililing daw mga kababayan ay binak-upan ng isang presidenteng kinokompel pa nga na magpa-drug test. Dagdag pa dyan, binabak-upan din siya ng mga law benders na miyembro ng Kongreso na nakatanggap ng maleta. At ang mga kongresistang ito na nakatanggap ng maleta, ilang ulit nang ipinagwalang bahala mga kababayan ang limitasyon ng konstitusyon. Dumagdag pa riyan ang Commission on Audit mga kababayan. Naglalabas ng mga report na tila umaayon dito sa kasalukuyang political attacks laban sa akin. At nandyan din etong AMLA, etong bagong talagang leader ng AMLA na tikom ang bibig mga kababayan at tumangging i-clarify na wala namang findings at walang violation sa anti-money laundering law ang account ng mga Duterte mga kababayan. At etong sinasabi nilang bilyon-bilyong pisong nakadeposito sa kanilang account, hindi ito totoo. Yan ang sabi ni VP Inday mga kababayan. Hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon ng kaso laban sa akin ay nagsimula matapos ako umalis sa gabinete. Sa panahong tumanggi ako na pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipatanggol sa taong bayan. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng mga paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit sa pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idiniklara ko sa aking salin sa bawat sintimo mula sa lehitimong pinanggagalingan at may kaukulang dokumento. Dagdag pa ni VP Inday, ang totoong magnanakaw ay hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Yan talaga, yan talaga. Bakit ba ipapasok sa bangko? Matitrace yan, di ba? Kaya nga mga kababayan yung mga kawatan, di ba? Mayroon na silang sariling vault. Room vault na nga mga kababayan. Isang buong kwarto para sa bangko. Pinalagyan ng mga kababayan. Vault na parang sa bangko talaga na ganyan, no? So dagdag pa ni VP Inday, sa mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggamit at pang-aabuso ng administrasyon sa ating institusyon para sa politika, lalong mahahalata ang kanilang takot na managot. Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganun din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyon-bilyong pisong ninakaw, inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. So, yung mga travels sila mga kababayan na 2 eroplano, baka tinago na yun, no? Nilagay na sa eroplano mga kababayan ang pera. Bakit 2 pera yung last nilang punta sa Amerika? 2 eroplano talaga. So, inilabas na pala sa bansa. It took them 2 planes mga kababayan, ha? Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyon-bilyong piso sa flood control projects? Nasaan ang kompletong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan at kagutuman? Nasaan ang tunay na independent foreign policy? Si Bangag mga kababayan, namigay na ng teritoryo ng Pilipinas doon sa Kano. Pinagamit sa Kano, libre. At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? Huwag kayong magpalinlang sa ingay ng impeachment na ito.
sabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng Pilipinong dumaranas at dumadaan sa tumitinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran! Oh, syukran. Yan ang pahayag ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Samantala, mayroon tayong ibang discussion dito, mga kababayan, ha. Maganda rin ito. Panoorin niyo po. Attorney Harry, may palusot ang AMLAC Executive Director at ang buong AMLAC na diskarte, may subpoena daw kasi na pinadala sa kanila. Bakit ang BIR, mga kababayan, sinampina din tapos sinilyado nila? Wais yung BIR, no? Lagot talaga yung matabang baboy, mga kababayan, na bagong nilagay ni Bangag sa AMLA. At ang subpoena na yon gives them the compelling reason na mag-divulge, otherwise masasite in contempt sila ng Committee on Justice. Please explain. Also, Dapat could you also, kasi you said tatlo yung nilabag nila, di ba? Pwede mo siguro i-incorporate yon spokes doon sa ginawa doon sa tanong ni Eric. Kasi you said tatlo yung nilabag, di ba? Sige, please. Okay. Well, dahil nga po ang linabag nila hindi lang mga ordinaryong batas, kung hindi ang ating saligang batas na rin, meron naman talagang pinapataw na parusa sang-ayon din sa dalawang batas, no? Parusang pagkakakulong. Ayan! Doon sa AMLAC na nag-release na walang court order, kung hindi sa mga mambabatas na Ayan! publiko rin yan. Pero yung mga mambabatas, mga kababayan, may immunity yan sila eh. Yung mataba, mga kababayan, na nilagay ni Marcos. Yung mga datos na yan, no? So sa tingin ko po, kinakailangan sa lalong mabilis na panahon, magdemanda na si VP Sara at ang kanyang may asawa na si Atty. Mans Carpio dahil criminal po talaga ang ginawa nila. At kaya nga ang aking mga panawagan sa ating mga kababayan, dahil kriminal itong mga impormasyon na isiniwalat nila, huwag niyong pakinggan, huwag niyong paniwalaan, isang tabi niyo yan, gaya ng hindi kayo bibili ng nakaw na mga bagay-bagay. Attorney Harry, Hindi nga natin sigurado kung talagang legit yung mga sinabi ni mataba AMLA, mga kababayan. dugtungan ko lang yung tanong ko. So, invalid reason ang subpoena na pinalabas ng mga maleta gang sa committee Pwede silang, kagaya nung ginawa ng NBI, yung BIR, mga kababayan, na nilagay nila sa sealed box. on Justice na kung Sealed hindi envelope. magsalita ang AMLAC at mag-reveal, ay isa-cite sila in contempt at ginamit na rason yon. At pangalawa, ang tanong namin sa iyo, pwede bang magtago sa parliamentary procedural Yan. Pwede. defense ang ginawa para hindi mas Pero hindi yan in aid of legislation eh. Di ba? pahan ng kaso, kriminal, itong AMLAC na mga person Yung AMLA, hindi yan makapagtatago. Pero yung mga kongresista, mga kababayan, magtatago yan sa parliamentary immunity. officers at ang mga namumuno sa Committee on Justice, magtatago sila sa pagiging bahagi ng prosedimento ng kanilang parliamentary function sa Kongreso at sasabihin nila na valid ang aming subpoena. Please explain. Dahil kriminal nga po ang pagsasapubliko at hindi lang pagsasapubliko yung pagbubukas ng mga account na walang court order, ang dapat ginawa ng AMLAC ay sumipot sa Kongreso at paalalahanan ang mga mambabatas na sang-ayon sa saligang batas at sa Kasabwat din nila eh. dalawang batas na ginawa mismo ng Kongreso, hindi po pwedeng isiwalat sa publika yung mga bagay-bagay na yan. Ni hindi nga dapat sila binuksan ng mga account na yan. Dahil under the AMLAC law, bago pa man sila makabukas, dapat meron na silang court order na galing mismo sa Court of Appeals. At dahil linabag nila itong dalawang batas neto, yung AMLAC na nagbukas, nagsiwalat, at yung mga miyembro ng Committee of Justice na nagsapubliko ng mga impormasyon nito, lahat sila dapat mapatawan ng parusa. Hindi po ito covered ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lang sa krimeng libel. Lang sila ay malayang magkaroon ng balitaktakan dahil ang polisiya nabubuo matapos ang malawakan. So libel lang pala. So pwede. Dahil ibang kaso ito eh. Hindi na ito libel, mga kababayan eh. Ay kriminal na bagay. Inahantulad po natin to sa mga kriminal gaya ng murder at iba pa, no? Na Ayun. hindi sila po pwedeng walang pananagutan. Patay kang bata ka, Luistro ka. Kailangan mapanagot sila, makulong sila na magsilbing halimbawa na hindi Roque, ikaw ang mag-DOJ kapag si Sara.
para talagang papanagot mga kababayan itong mga animal. Po pwede naghahari-hari uri ang mga mambabatas, lalong-lalo na ang pinaka-corrupt na kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. The most corrupt. Malinaw at matalas Tapos ang presidente most corrupt din. po ang inyong pahayag na ito, Attorney Roque, with certainty and deliberateness of authority. Ipapasa ko po kay Ma'am Lorraine. No, spoke. So, what's astonishing to me is the brazenness, 'di ba, of Ang this kakapalan ng mga mukha. congressman. And like we all know, there's somebody behind them, right? Marcos! And the intent, Tapos tambalos-los. kasi you're saying na Away-away kunwari. hindi siya admissible, 'di ba? Pero nilabas na in public. On one hand, naawa ako kay Vice President, no, the persecution and kay Attorney Yung talagang grabe no, panggugulpi mga kababayan no. Si Sara ginugulpi talaga mga kababayan ng mga buhaya. Scarpia, the injustices that are being committed against them because of the Bangag. political agenda of Bongbong Marcos, 'di ba? Itong mga Ito nabayaran na yung ito, political no? agenda ni Marcos Are sa kababayan. Itong mga maleta, nandiyan sila sa mga listahan ng maleta Oo. diba? So, even though you're saying that it's not inadmissible and you've advised our countrymen na huwag kayong maniwala dyan kasi nakaw na information, Merong mga naniniwala mga kababayan, alam nyo kung sino? Yung mga estudyante. Grabe. Yung mga bata mga kababayan na mahilig sa social media. Wala kaalam-alam yan eh. Naniwala sila mga kababayan. Tapos syempre yung Nakakainis. operations na billions that were spent on destroying the vice president, na reframe na yung narrative with a lot of disinformation, 'di ba? So paano mo hahabulin yung ganyan, 'di ba? And kunyari kasi you're saying the vice president ought to file cases in the Supreme Court or something against them, 'di ba? And yet we know what they're going to say. They're going to say, "Oh, natatakot ka, 'di ba?" na ganyan. And then magdadala mo sa Supreme Court. Harapin mo lang dito. Ganyan. and then, it's really to destroy her vice presidency, and if she becomes president, bit-bit niya itong burden na ito, 'di ba? So ano yung perspective mo sa ganon, no? Having been Alam niyo, talaga namang ang nais mangyari ng mga congressman na yan ay siraan lamang si BP Sara. Alam nilang di nila magagamit itong ebidensyang ito. Magagamit para sa finding ng improbable cause dahil yan ay nakuha nila sa illegal na mga pamamaraan. It is considered the fruit of the poison tree, no? Pero Fruit of the dahil poison ang gusto lang tree. nila ay masiraan si BP Sara, ilinabas at linabas nila. Pero sa akin naman, lahat ng putik na ibato na nila kay BP Sara. At patuloy pa rin nagkakatiwalaan si BP Sara. Kaya nga, doon sa mga iba na bigla na lang nagulat dito sa impormasyon nito, ang sinasabi ko nga po, no? Kaso lang mga kababayan, may bago na naman silang isyong paulit-ulitin. Ang kakapal na mga pagbumukha nitong mga kurakot ng mga buaya mga kababayan, no? Ipapalabas sila na si Sara ngayon ang kurakot daw. Si Madriaga sinasabing, nagdadala nila ng mali-maleta daw. Duffel bag daw ang sa kanya din mga kababayan. Doon kay Sara, si Trillanes, pati si Kitty. Na anong year daw nun mga kababayan? Ang sabi ni Jason sa 2012, 7 years old or 8 years old pa lang si Kitty Duterte nun. Dinamay-damay ni Trillanes mga kababayan. Lord. Kung kayo ay hindi bibili ng nakaw na mga bagay, alam nyong ninakaw, huwag nyo rin paniniwalaan ang mga bagay-bagay na Lalo na't magnanakaw ang mga kababayan, naglabas. nyo rin na ninakaw lamang na labag sa batas, no? In the end, it is the credibility of VP Sara. The fact na kahit ano na ang binato sa kanya, lahat na binato sa kanya eh. Di ba? Pero pinagkakatiwalaan pa rin siya, naniniwala po na hindi mawawala ang ganyang tiwala kay VP Sara dahil after all, tiwalang yan nanggaling din kay Tatay Digong na ngayon ay nakakulong din sa Pinakulong ni Bangag. dahil ginawa niya ang trabaho niya bilang Si isang Bangag presidente at ang hindi may kasalanan. pinagsisihan ng lahat ng mga sinasabing di umano mga Grabe ang ginawang pambubuli ni Marcos mga kababayan, no? Pinakulong si Tatay Digong, si Sara, dinimoli, siniraan. Ganyan kasama. Grabe, ganyan kasama mga kababayan. Itong mga bangag. criminal na bagay dahil ginawa niya ang mabuti para sa ating bayan.